Harap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado kaugnay sa war on drugs, sinabi ni Senate President Chis Escudero na posibleng magamit laban o pabor sa dating Pangulo. Mga inamin nito, partikular na dyan ang pagkakaroon ng death squad. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Posible ng sitwasyon si dating Pangulo niya sa pagdinig na mayroong death squad. Ayon kay Senate President Francis Escudero, mabigat ang revelasyon ni Duterte dahil pinanumpaan niya ito. Pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. Binigyan din ni Escudero ang kahalagahan ng due process kahit mahaba man ang proseso. A civilized society does not operate that way. And I believe that we are a civilized society. Mararamdaman mo lang yung halaga ng due process kapag ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo yung may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta nang hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Kinontra rin ni Escudero ang pahayag ng dating Pangulo na kung saan tumataas umano ang drug-related crimes. July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon kasi nga hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel na chairperson ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, ang mga binitawang salita ng dating presidente ay kakailanganin pag-aralan ng mga abogado at eksperto. Umaasa naman si Senator Risa Hontiveros ng Department of Justice maging ang mga investigador ng International Criminal Court ay pag-aaralan ang mga inamin ni Duterte sa pagdinig. Tulad na lang daw tungkol sa death squad. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.